Matod pa sa Biblia, if the Son gives you freedom or liberty, you shall be free indeed. Muhammad mataniana. Salamat sa Ginoo nga nining adlaw, gawas nun kitang tanan nga nakahimo sa pagdaig, pagsimba kaniya, o nga nining adlaw, gawas nun kita nga makapatalinghog sa iyong mga pulong, aron nga atong pagadawaton, aron nga sa atong pagkinabuhi, maglakaw kita sumala sa iyang kagustuhan. May buntag usab sa itong mga kaigsunan nga nasa ilang mga panimalay, nga ana diha karon nagaduyog usab kanato sa atong pagsimba og sa mga kaigsunan nga tuwa sa nagkalain-lain nga dapit apil pa sa gawas sa Pilipinas. Mayong buntag sa inyong tanan, a blessed morning and a blessed Sunday to everyone. Let us open our Bible in the book of Galatians, the epistle of Galatians, chapter 5, and we will be reading verse 1. Galatians chapter 5, verse 1. Ang akong gamiton is a New American Standard Updated nga translation or version. It was for freedom that Christ set us free. Therefore, keep standing firm and do not be subject again to a yoke of slavery. Ang Ginoo magapanalangin kanato sa iyang mga mensaheng atong pagadawaton karon, and from this scripture verse I will be preaching a sermon entitled Making Liberty in Christ a Reality in Life. Making liberty in Christ a reality in life. And it is all about exercising our liberty or freedom in Christ in a more responsible manner. Si Apostle Paul sa iyang pagsulat nining epistle, iyang gipahayag nga ang tanan nga mituo og midawat kang Jesus nga ilang Ginoo og manluluwas, nakabaton sila kagawasan. Ang balaan nga kasulatan nagpahayag nga diha kang Kristo o pinaagi sa atong pagtuo di ang Kristo, kita nahatagan og kagawasan. Christ Jesus liberates us from the guilt of sin, from the penalty of sin, from the power of sin, and from the shame of sin, even from an accusing conscience. So ang tao nga anay Kristo sa iyang kasing-kasing o sa iyang kinabuhi, gawas na siya. Free to serve God and to become more like Jesus Christ. Dili ba ta malipay niya? Nga sa dayang ato nang nadawat si Jesus nga Ginoo ug manluluwas, gawas to na kita. Ato na kita agawasan gikan sa gahom sa sala o ni atong mga butang akong gisgutan. Apan ang pangutana mga igsoon ko di ang Kristo. Are we also free to disobey God and become self-centered? Are we free to sin again as an expression of our new life in Christ? Ang kagawasan ba nga atong nadawat gikan kang Ginoong Hesukristo, nag-apil ba sa kagawasan nga makabuhat na ta sa bisan unsa apil ang pagpakasala pag-usab? Absolutely not. In fact, the idea is absurd. Tungod kay kana nga panghuna-huna, nag-assume nga ang dautan pwede rin mahimong maayo, makonsider nga maayo, o ang wrong can be right. Aambot kung mutuo ba mo ni ana nga notion, o ni ana nga panghuna-huna, o pagtuo, nga at first, ang sala, sala. Pero ang sala, sa magkadugay, mahimo nang dili sala. Mahimo na kini siya nga acceptable o justified. Maunay notion, maunay panghunahon na o pagsabot sa uban. Nga kanang imong gibuhat karon nga sala,
Sala gyud na, klaro kay nga sala, pero sa magkadugay nga imong gibalik-balik ka na paghimo nga sala, daw sa acceptable na, murag di na sala. No? Now, kana nga klase sa kagawasan, a pseudo-freedom, or a would-be or not authentic nga freedom, usa ka na ka tinuis nga paghuna-huna o pagsabot sa mao nga kagawasan. It will actually enslave us rather than liberate us. Kana nga klase nga panguna-una, a pseudo-freedom, no? Nga kagawasan nga pwede natang makahibo sa unsay gusto natong buhaton. Ngani mato pa ni John Stott, usa ka theologian and author, in his book entitled Only One Way, he said, "Indeed, such liberty and unbridled license is not true liberty at all. It is another and more dreadful form of bondage, as slavery to the desires of our fallen nature." And then he continued sa iyang libro, nag-ingon siya, "There are many such slaves in our society today. They proclaim their freedom with a loud voice. They speak of free love and a free life, but in reality, they are slaves to their own appetites, to which they give free restraint, simply because they cannot control them." So doon ay mga tao sa atong panahon karon nga very liberated ang panghunahuna sa pag-practice sa freedom nga nahimo na kini nilang lisensya sa pagbuhat sa pagpatuyang. True liberty, or the biblical liberty into which believers are called into, is not a liberty that leads to license. Sumala sa unsay gisulti sa mga opponents ni Apostle Paul, gicharge nila kang Apostle Paul, but rather a liberty that leads to mature responsibility and holiness before God through the power of the indwelling Spirit nga nagpuyo sa atong mga kinabuhi. Kana mao'y tinuod nga kagawasan. Ang tinuod nga kagawasan, nagisgot kini sa kagawasan sa pagbuhat sa unsay makapahamuot sa Dios, muhatod ka nato into a more mature, responsible nga mga tao nga naglakaw sa pagkabalaan, naglakaw sa pagkamatarong ug pagka-Dios nun. And so, this morning, I will be sharing two major concerns from this scripture verse atong gibasa, Galatians chapter 5 verse 1. Duha ka major concern nga angay natong masabtan. One, the limitations on our freedom. Two, the guidelines for our balance. Now, not knowing these two major concerns will likely be resulting to a reckless and abusive practice of freedom. Kung di nato masabtan kining duha ka butang atong pagaisgutan karon out from this scripture verse, and of course with other some references nga gisgutan ni Apostle Paul, mahatod kita ngadto sa pagkamapasagaron, ngadto sa abusado sa paggamit sa kagawasan nga atong naangkon di ang Kristo. Limitations on our freedom. Kung muadto ka sa free public park or freedom park or Rizal Park, kanang mga pampubliko nga park nga atong ginasuruyan. Kung musulod kag muadto ka sa mga free public park, aduna kay mamatigdan nga mga placard or signboard nga nagayon, "Don't walk on the grass. Don't pick flowers. Don't spit anywhere. Don't pupu and wiwi anywhere." Nagay makita ana nga mga sign, mga pagpahamangno diya sa mga park. Or don't throw your garbage anywhere. And yet it is a free park. Libre. Gitawag og freedom park. But we don't complain. Nagreklamo ba mo nga doon nagibutan nila nga don't pick flowers, don't spit anywhere? Nagreklamo ba mo niya na? Nga naana siya? Freedom Park, anong tani? Pero nga nung na may gibutan nila nga don't pick flowers.
We don't complain. Why? Tungod kay kana nga mga pagpahamangno nakatabang nga ma-preserve ang kaanindot ni anang Freedom Park para sa tanang tao. Nga kung wala kana siya nga mga balaod o mga pagpahamangno, kana nga Freedom Park mahimo na lang na siyang vacant lot sama sa mga vacant lot sa ato mga silingan nga gipang sagbot ug hugaw. Now, inaana usab ang nahitabo sa atong society, mga igsoon ko di ang Kristo. If we revolt against God and against His law, against His order, natural lang mahitabo sa mga tao, nga mga lumulupyo, kanato, ang mahitabo kanato, mahimo na kita mga reckless nga mga tao, abusive nga mga tao, mapasagaron, abusado, di na nimo makontrola, kung mo against kita sa mga unsay gi-order, unsay mga balaod sa Dios. Mata pa sa usa ka preacher, liberty is not freedom from law, because that is recklessness. Liberty is freedom in law. Ang tinuod niya kagawasan nag-involves kini siya restraints or limits. Restraints or limits that will help us but not hinder us in our spiritual growth and services. Mao na ang tinuod niya kagawasan. And so Apostle Paul gives us 3 limitations on our freedom in practice of this freedom in Galatians chapter 5 verses 13 to 15. Kung atong tanaw ang atong mga Biblia, adunay tutulo ka limitations nga gi-present si Apostle Paul, gihatag sa ato, aron nga sa atong pag-practice ni ini nga freedom, ni ini nga liberty, dili kita mahimong reckless, resulting to imprudence. Aron dili kita maatod sa pagkamapasagaron. And here's the first limitation. Yes, we are free, but we are not free to indulge the sinful nature. That's the first limitations in the practice of freedom or liberty. Iyon pa ni Apostle Paul in verse 13, he said, it tells us that we are not to use our liberty for an occasion to the flesh. Sa lain nga translation, don't use your freedom to satisfy your sinful desire. So kining akong gigamit nga version, we are not to use our liberty for an occasion to the flesh. Kanang word nga occasion gusto na ako ng kuwaon, tungod kay kining nga word taken from the Greek word aphormi, usa kini sa military term that refers to a base of operations. And that implies nga dili nato gamiton, dili nato tugutan na kining atong sinful nature nga nagalihok paghihapon nga padayon pa kini pag-transform, pagguba sa atong mataglakaw nga kinabuhi as sanctified, nga dili nato i-allow nga kini nga sinful nature mugamit sa atong newfound freedom in Christ as a base of operation. Literally, di nato tugutan niya kini nga sinful nature nato, gamiton niya ang atong freedom as a license to indulge again to the sinful desires or sinful nature. Nagkasinabot ba tayo mga igsoon ko din Kristo? So di nato tugutan niya kini nga sinful nature nga naglihok gyapon sa itong kinabuhi sa pagkatinuod na pa magid gyapon. Di ba naay panahon yung naay mulihok nga unudnon sa imong kaugalingon? Kinsa may wala na mo sinatin ni ana. Basig espiritu na mo. Naagyapon na siya, galihok gyapon na siya, ug mao kana ang kadaadlaw ang ginatrabaho sa atong sanctification process. Nga sa diha nag-submit kita sa itong kaugalingon sa Holy Spirit, ang Holy Spirit nagtabang ka nato daily, on a daily basis, pag-sanctify ka nato by the reading of His Word and by submitting ourselves to God, aron nga hinay-hinay mahilis ka na ang mga sinful desires. Pero samtang naglihok pa ka na sa itong kinabuhi, di nato hatagan og kahigayunan. Never ever allow your sinful desire
to use the freedom that we have in Christ as a license to indulge again the sinful nature. Nganong dili nato dapat tugutan ka na, nganong dili nato tugutan ialaw pa kining ato mga tawhanong kagustuhan ug kaulag. Tungkay ka na siya nga sinful nature, gilansang na nga to sa cross. You can read that in Colossians chapter 2, verses 13 and 15. Or 13 to 15. Wala dito sa slide, pero nasa imong Bible. Gipahayag diha nga our sinful nature was already nailed to the cross when Christ died to pay our sins. Mo amin mataniana. And so Apostle Paul in Galatians 5:24, he said, those who belong to Jesus, he reminds us, those who belong to Jesus Christ have crucified the sinful nature with its passions and desires. So, busa, dili na nato tugutan kining ato mga kaulag, kining ato mga unudnon nga mga kagustuhan. Dili na nato tugutan nga iyang gamiton ang atong bag-ong nakaplagan niya kagawasan di ang Kristo. Nga gamiton niya kining nga lisensya aron magbuhat na pud siya sa iyang gustong buhaton sumala sa kaulag nga nagalihok. Diha kaniya. Amen. Gilansang na kini sa cross, busa din nato tugutang tanggalon pa ang lansang aron makalihok di sa ato yung pa ni Apostle Paul. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. Crucified na, busa ayaw nag-awhaga ang uban niya, Brad, tanggala ang lansang, Brad. Tanggala ang lansang, kay musagpa pa ko. Ayaw nagtuguti ka na nga sinful nature nga makaglingkawas sa cross. Aron gamiton ka na ang new freedom or newfound freedom nga tunangkon di kang Christ Jesus. Now, ato na yung mga tao nga they wrongly think nga tungod kay naa na sila eternal security according to John chapter 10 verses 27 and 28 nga pwede na silang mubuhat sa ilang gustong buhaton. Now, mahimong ma-extreme kita sa pag-apply sa kamatuoran nga we are eternally secure in Christ if we remain in Christ. Gusto na ako na i-qualify. Amen. Pag naa ka na kang Kristo o kung magpabilin ka kang Kristo o magkinabuhi ka sa iyang kabubot o magkinabuhi ka sa pagkabalaan o pagkamatarong, you are eternally secured. According to John chapter 10 verse 27, Jesus said, no one can snatch them out from my hand. Verse 28, no one can snatch them out from the hands of my Father. If you are in Christ, you are eternally secure. But, if you will use your freedom to indulge again to the sinful nature, you will likely be resulting to destruction. Mahog ka, mapukan gid ka. Ayaw paghunahon na nga ang imong eternal security mo ay mo justify sa imong pagbuhat pag-usab sa pagpakasala nga makalangit gid gihapon ka. Dili na may gisulti sa Bible. Ang gisulti sa Bible nga be responsible in your Christian living. Amen. Matanian na mga igsogo di ang Kristo. And so ingon pa ni John Stott, Christian freedom is freedom from sin, not to sin. Klaro kayo na siya. Ang kagawasan nga ito na angkon, kagawasan gikan sa sala, dili kagawasan aron magpakasala na sab. True Christian freedom is to be free from slavery to self-desire and free to do whatever God pleases Him, and that's an exciting kind of liberty. So kini akong gisgutan karon nag-imply kini siya nga ang atong aim sa kinabuhi is not to please ourselves, but to please God. Amen ba ta diha? Kamo nga manasin yung pangapanaymalay. Amen mo diha. The second limitation sa gihatan ni Apostle Paul, kabahin sa atong freedom, sa atong liberty. Yes, we are free, but we are not free to exploit others. Nailimitasyon. Gawas ng tuod ta. Diha ang Kristo. Apan kini nga kagawasan, wala nagpasabot nga ato ng abusuhan ang atong mga isigkingon. We are not free to exploit others, so don't hurt others. Ayaw pagpasakiti ang uban tungod sa imong kagawasan. O kay kumo gawas nun ka na,
pwede ka na makapasakit sa uban, dili ka na mo. Hinunua, gamita ka ng agawasan sa paagi sa paghigugma sa imong isig kaingon, expressing it through service or help to others. Nga kung ang atong kagawasan atong gamiton tempered by love, gigamitan kini controlled or gilimit kini sa gugma nan mo kini ang muhatod kanato sa dili pagpanuko nga mo set aside sa atong mga personal ambitions aron nga mahimo kitang even more than willing nga mo express sa atong kagawasan pinagi sa pagtabang sa atong mga isig kaingon. We are not free to exploit others, so don't condemn others. Mao na instruction ni Apostle Paul sa mga believers dito sa room, and that of course includes us. Iyon pa niya in chapter 14 verse 3, iyon pa ni Apostle Paul as he instructed all the believers in Christ. He said, "The man who eats everything must not look down on him who does not. And the man who does not eat anything must not condemn the man who does, for God has accepted him." Dito manggod sa Roma, sa mga believers ito sa Roma, adunay conflict between the vegetarians and the meat eaters. Adunay mga konflikto dito. Ginagmay kay nga mga butang pero makahasol o makadisturbo sa unity sa church. So adunay nahitabo dito nga mga kaguliyang tungod lang sa pagkaon. Ang uban nga mga inyo nato vegetarians daw sa muatem sila sa pag-condemn sa mga meat eaters. Para sa ato, gusto mo kaon og mga litson baboy, o niya sa mga vegetarians, bawal sa ilang kaon sa baboy, ang pagkaon sa mga pating nga mga pagkaon. So usahay, mo condemn sila sa mga meat eaters, at the same time, ang kinisab ng mga meat eaters, mo condemn sa mga vegetarians. So doon ay konflikto nga nitabo. Adunay mga panagbangi ni mga botanga. Busa miyon si Apostle Paul, you are not free to exploit others by condemning them sa unsay ilang mga ginakaon. Because God accepts both the strong and the weak. So mga igsoon ko diyan, kasi dili na to himong issue, big issue, ang mga pagkaon, yang itong kaonon. Hallelujah. Adunay mga kasaanan mo kaon og dinuguan. Ako mismo makakita og saksi og mimsag kalami. Pero ako di ko kakaya mo kaon og dinuguan. Tuon ako sa guana, pero karon dili na. Nga naman, pastor? Mag-istorya ta dito sa gawasan niya. Bitaw naman ko po verses nga din na ipakaon ng dugo, di ba? Katong mga dugo nga kuan. Kaya ang dugo simbolo sa kinabuhi. Pero mga gagmay na nga mga isyu nga dili unta nato tugutan nga makapabuak sa harmonia sa mga igsuon o sa church nga tinuod gawas nun kita, but we are not free to exploit others, and so we don't need to condemn others. We are not free to exploit others, so don't cause others to stumble. Mao man ni si Apostle Paul gi-caution niya, gipahamangnuan niya ang mga Kristohanon again dito sa room. And that, of course, includes us. Iyon pa ni Apostle Paul in verse 13, Romans chapter 14, verse 13, he said, "Let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in your brother's way." Again, ang second limitation ni Apostle Paul, we are not free to exploit others. So therefore, don't cause others to stumble. So ayaw tuguti nga ang imong kagawasan karon nga naangkon sa diyang imo kining exercise nga makapangdol sa uban. Siguro example. Kini mga ginagmay nga mga butang. Pagtan-aw sini ngadto sa sinihan. Lain-lain ang atong haro ana. Ang uban sa ato westernized na.
Pero ang uban, mga Filipino pa, conservatives, always remember, kung mutanaw ka og salida, dito sa sinihan, may problema, ana. May giyon sa Bible nga sala, na. Nabay giyon sa Bible nga sala, mo ato sa sinihan, mutanaw. Ang uban manggani, dito na himog worship service, simbahan. Diba? Pwede ko mutanaw, mo ato sa sinihan, mutanaw ko, bisag unya, gusto mo. Pwede ko mutanaw dito. Nabay giyon sa Bible nga sala. Ang akong tanaw yung salida dito, of course, healthy man niya ko, maayo man yung salida. The Ten Commandments man. Karon sa akong man niyo. Ang akong tanaw ng salida dito sa sinihan, 10 Commandments. Pero para sa mga may kagawasan ko niya nga mabuhat niya na. Ang question is it cultural? Is it biblical? Is it worldly practice? Now, kung i-exercise na ako na niya, mapangdol ra daay ka, di na lang kumadto. Ano ibot ako ipasabot? Don't cause others to stumble. Kung ang akong pagbuhat niya kagawasan, makapangdol man sa uban, di na ako nabuhaton. For the sake nga ang uban, dili mapangdol sa ako. Because Christian freedom treats people as persons to be served and loved, never as things to be used and abused. Or, makaholt ka na sa ilang pag-grow. Kung ang akong pag-inom o gamayng bino kay sakit kayo ang akong kuto-kuto, is it biblical or cultural? Niya man si Apostle Paul, inom og jutayng bino para sa kuto-kuto. Sakit ba ng akong kuto-kuto? Sumuinom ko og bino. Apan kung ganin pag-inom nako naa ka napangdol ka, di na lang ko muinom, antuson ko na lang kasakit sa akong kuto-kuto. Or muliko ko, mutago ko, muinom para sa kuto-kuto. Dili para paghubog-hubog. Maglaruhay lang ta. Hinaot na sabtin ko ninyo. Don't cause others to stumble in the practice of your freedom. Kung makapangdol naman lang, ayaw buhata. Dagay mga issues man, no? Siguro tungod sa mga kultura o tungod sa mga practices sa kalibutan like using the arios, mga lalaki, mag-arios dinhi, di ba? Diri pagid ang uban ang dila butangan. No? Namay mga inana. Namay daghang mga Kristohano inana. Nagiyon ba ang Biblia nga dawtan na? Wala. Pero kung ganing sa pagbuhat ni mo anak, nangapangdol ang mga Kristohanon, nagipakamatyan ni Ginoong Hesus, ay na lang nagbuhata. Or maybe buhaton ni mo na occasionally kung doon na mo'y buhaton niya unsa ba ang activity. Why problema sa mga babae? No? Why problema sa mga babae? Mga lalaki, ang sa mga lalaki na problema. No? Karon, ako ibutan sa practical kay naara ba tay mga igsuon sa gawas. Kung magbutang kog arius diri karon magwali ko. Unsa inyong bation? Sigurado ko may unsa man si pastor na worldly naman Sure ko ana. Muingon mo nga unsa man ni atong pastor worldly naman nag-arius naman. Pero na may giyon sa Bible nga sayop na? Wala. Nabaw kay kagawasan mabuhat? Naa. Pero kung kana nga gawasan buhaton ako og mga pangdol hinuon mo, di na lang ko mag-arios. Kaya sa mga punto na ako nga mag-arios mo ko. hinaot na magkasinabot ta din ni mga takna. These are menial issues. Pero kung di nato mabantayan, makapangdul ta sa uban. Don't cause others to stumble. You are free, yes, but you are not free to exploit others. So don't cause others to stumble. The third limitation resulted in the Apostle Paul, we are not free. Yes, we are free indeed in Christ, but we are not free to disregard the needs of others. Iyon pa ni Apostle Paul in verse 14, again sa Romans chapter 14, verse 14, he said, the entire law is summed up in a single command.
love your neighbor as yourself. And that includes, of course, sa pagtanaw sa needs sa atong mga isig kakristoanan. Naanapay kagawasan, and praise be to God, atong gamiton kini kagawasan sa pagtanaw usab sa mga panginahanglan o kakulangon sa uban nga mga igsoon. Amen. Biblical ba na? Yes. Romans 12 verse 13 in the New Living Translation, it says, when God's people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. So kanang atong kagawasan, i-enjoy ta na siya o gamiton ta na nga kagawasan nga makatabang ta sa mga panginahanglan sa uban. Amen. So pag-reflect nini nga mga punto. Sa pagkakaroon, nag-concern ba ka sa needs sa imong mga kaigsuunan diha ang Kristo? Do you care for the needs of others as much as your own? Are you willing to give up some comforts in order to make life better for someone else? So kini nga mga butang, mga pangutana makatabang sa ato as we reflect ba in the practice of our freedom in Christ to make it reality in life. So dapat atong gamiton ang atong mga naangkon nga kagawasan sa pagtan-aw usab o pagpakabana sa panginahanglan sa uban. Why? Because Christian freedom was given for us to share liberally and not to possess greedily. Okay, na-realize nato nga ang atong freedom in Christ, aduda day kini sa mga limitations, importante day kay kini nga mga limitations, apan dili enough nga mahibalota only sa mga limitations. We also need to know when we should restrain our permissible or permissible exercise of our freedom. Dili lang mga nasayta nga, di ay, ang akong kagawasan, doon na ay mga limits. Pero dapat masayon po ta, kanus nato i-apply ang mga limits sa atong kagawasan. Now look at 1 Corinthians chapter 6, verses 12 and 13. Ano sa giyon ni Apostle Paul? Kahinomdom mo ni ana? Wala. Nakabasa na mo ana? Nalabinto na ako, Pastor. Akong utuhon. 1 Corinthians chapter 6, verses 12 and 13. Iyon pa ni Apostle Paul. Everything is permissible for me, but not everything is beneficial. And then, giutro niya in chapter 10, verses 20 to 24. Everything is permissible for me, but not everything is constructive. Si iyon pa na Apostle Paul, tanan, gikatugot sa ako. Mo na akong giyon lagi sa inyo. Pwede mo kumutanag sini. But the question is it constructive? Is it beneficial sa mga tao nga nagtanaw sa ako? So mo na giyon ni Apostle Paul, everything is permissible for me, but not everything is beneficial. Dili maghatag kaayohan ang tanan. And not everything is constructive. And so he said, I will not be mastered by anything. So in the practice of freedom, mga igsoon, kinahanglan tag balansi. Ingon bitaw sa Apostle Paul nga, nobody should seek his own good, but the good of others. Naangay na ito masabtan niya, dili pareha ang ato maturity. Agree or disagree? Kamu nga nasa inyong mga balay. Not all Christians are equally mature in faith. The level of our understanding, the level of our faith, the level of our maturity, dili pareha. Maunay realidad sa atong Kristoano niya kinabuhi. Adunay uban nga makaya nila ang laing-laing activities, lain-laing kalihukan, makaya nila even wala kini siya klaro nga guidelines sa scripture, pero kaya nilang daduon ka na nga dili sila mapangdulan. Pero para sa uban, struggle para sa ila na. Take for example,
Adunay membro sa among pamilya nga Roman Catholic pa, namatay o gisulod sa simbahan. Suod nako, igagaw nako. Bawal ba sa ako ang musulod sa ilang simbahan? Kay misulod ko sa simbahan sa Roman Catholic? Bawal ba? Dili. Pag muadto ko dito, nakasala ba ko? Wala man ko musimba. Ni-join ako dito kay ang akong simpatiyan na kay labi na namatyan mi. Ngali ba? Kaya na ako na dadun sa akong kaugalingon. Tungod kinasayod ko sa akong konsensya nga dili ko magbuhat sa unsay mga ginabuhat dito sa sulod. Apay miduyog ko tungod kay na ako sa mao nga sitwasyon. Pero sa uban dili na nila makaya. Adunay mga kasuanon niya dili sila mosulod didto. Bisan kung ilang bahay member sa ilang family na namatay nga naa pa sa Roman Catholic, dili sila mosulod didto. Kay mahadlok sila. Maghulat na lang sila dito sa gawas. Naiuban dili nila makaya ang pagsulod. So mo na ang buot na ko ipasabot nga, we are not equally mature sa atong lakaw sa kasuanong kinabuhi. Ang uban mag-struggle niya ng abutanga, apan ang uban dili sila mag-struggle din ng butanga. Tugay lain-lain ang atong maturity. Usa ka adlaw niya na, usa ka adlaw nga Domingo dito sa simbahan, samtang grabe ka galihok ang Espiritu Santo sa ilang pagsimba, adunay nag-prophesy. Usa ka babae nga nag-prophesy. O human sa simba, ang usa ka idaran nga miyembro miduol sa pastor, hubiyan, pastor, kinsa man tungo nagpropesya? Kristoanon ba to o dili? Grabe man ka baga sa make-up? O grabe ka baga sa lipstick? O grabe ka blondie sa imbuhok? Kinsa man sa inyo dinhi ang makasulti nga ang gamito nato pagsulay, pagtest sa usa ka tawo kung Kristoanon o dili, pinagi sa pagtanaw sa make-up. Kinsa makasulti sa inyo dinhi nga mao na ibasihan? Dili nato mahimong basihan ang make-up o ang lipstick kung Kristoanon ba siya o dili. Amen. Dili na ako makita kung nag-lipstick ba mo o wala ka nag-face mask man mo. I mean, dili nato tan-awon ang usa ka tawo sa ingon niya nga pamaagi. So, ang butang ipasabot nga, ang uban, dili kay sa ila problema na, even without a clear guidelines in scriptures, pero ang uban nga struggle, the fact that we are not equally spiritually mature. And so, tungod niya na mga igsoon ko ang Kristo, kitang tanan nang hinahanglan kita og biblical guidelines for our balance. Para makabalance kita. Para matabangan kita sa paghimog decision in the practice of our freedom. We actually needed that biblical guidelines. And so in chapter 14, si Apostle Paul naghatag sa ato og pipila ka mga guidelines in this regard. Ang buot niya ipasabot din nga he is simply saying that believers need to temper or to calm their freedom with love. Ang buot ipasabot niya kung kana ang kagawasan dili na siya mapakalma, mapakam down o matemper siya sa gugma, basig mahimo kang reckless sa imong paggamit sa kagawasan. So tungod niya na si Apostle Paul nag-convey siya og counsel by giving us 3 timeless guidelines or principles. Here's number 1. When our freedom could hurt a fellow Christian, we should yield. Again, when our freedom could hurt a fellow Christian, we should yield. Kuno ganing ang imong pag-exercise sa imong kagawasan, makapasakit na sa uban, kalma lang sa i-temper, i-calm down lang sa nang imong kagawasan with love. Ayaw lang sa tuguti nga tungod ni anang imong pagbuhat,
masakitan na hinuon ang uban. In verse 15, Romans chapter 14, verse 15, it says, if your brother is distressed because of what you eat, you are no longer acting in love. Do not by your eating destroy your brother for whom Christ died. Kung sa imong pagkaon, ni anang pagkaon niya para sa iya, dili niya madawat, unya imong pugson pagkaon og napangdol siya, ay na lang sa nagkauna. Itago na lang sa. O dito na lang ka sa pahipi pagkaon. Unsa may punto, unsa may but ipasabot di ay. Ang but ipasabot mga igsuon ko di ang Kristo nga, ni ana nga puntuha, kuno ganing ang pagbuhat nimo sa usa ka butang, makapapangdol sa imong isig kaingon, bisan kung sa imong tan-aw, dili man unta dautan ang imong gibuhat, pero lagi kay dili pa man sa inana ka mature sama kanimo, o nga kung mapangdol naman na siya, i-stop lang sa island sa nagbuhata. Nga naman, because by helping our brothers and sisters in Christ, or helping our brothers and sisters in Christ, is far more important than exercising our freedom to its fullest. In other words, second thing lang na, kanang imong pag-exercise sa imong freedom, ikaduhara na siya. Dapat imong unahon pagpalabi, ang unsay makapalig-on sa imong isig kaigsuon, ang Kristohan. Christ set us free so we could use our freedom to serve, not destroy. Kung mapangdol naman na ikatungod kay misulod kong sinihan, di na kumatog sinihan. Kung sa akong pagkaon lang day ni ini, napangdol ka, di na sa ako mukaon. Kung wala na ka, mukaon ako. So whenever we think our actions may hinder another Christian's walk with the Lord, we should restrain ourselves. Adunay bag-ong pamilya nga nakabig. Giimbitara sa karaan ng pamilya nga mga Kristoanon sa paniudto human sa simba. O tuod man kato mga new converts nga family, miadto sa karaan ng mga Kristoanon kay maniudto sila human sa simba. Sa dito na sila sa Kananan, ang mga karaan ng mga Kristoanon nagbutang og bino sa ilang pagpangaon kay naandan nila nga dunay gagmayng tigsim sa bino nga ilang imnon para daw pagpadali, pagpahilis sa pagkaon. Mao to ilang naandan. So ang maong bago ba nga mga Kristoanon ng pamilya nga nakatambong didto, murag wa sila kabantay nga naay bino ug medyo na unsa man ay nasa una nga unsa man dinhi Kristoanon mo kanim inom pa man bino. So unsa may angay buhaton ni adtong karaan nga mga Kristoanon niya pamilya. Ngayon adto man di ay ang mga bag-o pa. Lagi sa ako nang kaingon tungod kay lain-lain pa nga atong level of maturity. So dapat ang buhaton nito nga pamilya, okay, i-withdraw ka to siya o i-explain sa ila. Basig na guna mo, ay pwede rin di ay. So kada panghaon na mo, magtagay ta. Paniguro lang na ay sakit sa imong kuto-kuto. Kay para ma-justify ka. Pero kung may sakit sa imong kuto-kuto, unya nagtigsim-tigsim ka din ha, hangtod mahatod ka sa pagka-addict na niya nga binong, mabutang ka sa ako yo. So, mo lagi na ba nga, ang atong pag-practice sa atong freedom, atong hinumduman nga, dunay mga limitations and guidelines, scriptural, timeless principles for us to balance in our practice of the freedom we have in Christ. When our freedom could hurt a fellow Christian, we should yield. Amen. The second guidelines. When our freedom could hinder God's work, we should yield.
Kuno ganing kining atong kagawasan, makapugong hinuon sa trabaho sa Dios, i-stop lang sa, i-yield lang sa na nga kagawasan nimo. Aron niya dili mapugngan ang buluhaton sa Dios. Romans chapter 14 verses 16, 17, iyon pa ni Apostle Paul, do not allow what you consider good to be spoken of as evil. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Again, do not allow what you consider good to be spoken of as evil. Nagunahon na ka nga maayo na, oo, pero ayaw tuguti nga sa imong pagbuhat ni ana, nga imong ginahon na nga maayo man, nga isipon sa uban nga daotan, ay nalang sa ipadaya ng pagbuhat sa inyo. Kuno ganing sa akong pag-ipon sa pagpangaon sa mga unbelievers, makapangdol sa uban, di na lang sa akong muipon sa pagkaon sa ila. Mu-withdraw na lang sa ako palayo. Or either akong pahibaluon siya o pasabton sa maong okasyon. Para mabalansi. Wala man po nagpasabot nga, di nila neta mo ipon sa mga unbelievers sa pagpangaon. Wala man po na yun ang Bible. In fact, mahimo nato ka na siya nga occasion nga makashare ta sa word. Lamang, di mo apilan pagtigzim nga tigzim po sila. Tagay Brad, tagay po ta pre. Wabi na diris pastor, tagay lang, bila. Dili lang po rin nana. No? Wala ako nagpasabot sa inana nga butang. So, naginanantag balansi sa paggamit sa atong kagawasan. Now, kung sa imong pagbuhat sa imong kagawasan, napugngan ang buluhaton sa Ginoo, ihunong lang sa na. Take for example, ang Ginoo nagpadayag sa imo nga kanang tawhana, dunay tuyo ang Diyos, dunay plano ang Diyos inang tawhana, o dapat makabig, mahatod ka na sa stiilan sa Ginoo. Walihi. O tuod man imong giwalihan, pero ang imong paagis sa pagwali, dynamite fishing, napangdol na inoon siya, wala nun sila makaduol sa Ginoo. Napugngan nimo ang trabaho sa Ginoo para sa anang tao, kay imong gigamitan og dynamite fishing. Imong gibirabirahan sa siyang sana. Ahamay maayo sa imo. Maghinulsol ka o dili. Kung magdili ka maghinulsol, patay ka. Ahamay mo, patay ka o buhi. Ayaw pag inanaa, mapugnan ang trabaho sa Ginoo para na ng tawhana. Oo, may kagawasan ka nga musulti ni ana, pero ibutang sa insaktong panahon. Ayaw paggamita ang maong kagawasan ni mo pagwali sa paagi nga mapugnan ang trabaho sa Ginoo ni ana ang tawhana. At so mangutan ako sa inyo karon, di na, apil mo nga na sa inyong balay. Are you using your freedom so that it hinders God's work? Or are you using your freedom to advance God's kingdom? So paniguruan nga ang imong pag-practice sa freedom, sa liberty in Christ, kinahanglan balanse. Aron niya kana nga freedom mahimong reality sa imong kinabuhi ug maghatag ka nagkaayuhan sa uban. The third guidelines ang gihatag ni Apostle Paul, when our freedom creates unrest in our consciences, we should yield. Kung ang atong kagawasan sa pag-practice na ito niini, naghatag kahasol sa atong unahon o kasing-kasing na ay uneasiness, unrest sa imong kaugalingon samtang nagbuhat ka niya na ang ta okay man, na yield lang sa, ayaw lang sa pagbuhat at hangtod nga mo resolve ka sa unsay isulti sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Now, doon na ba'y verses nga itong makita niya na, of course, in Romans chapter 14, verses 22 to 23, iyon pa ni Apostle Paul, so whatever you believe about these things, keep between yourself and God. Doon ay imong gitanaw sa kasitwasyon o sa kabutang o angin imong buhaton. Pero medyo muraog alanganin ka, so aylan sa nag-ibutya gato sa uban, kamulan sa Ginoo magsabot ana. Whatever you believe about these things, keep between yourself and God. Blessed is the man who does not condemn himself by what he approves. But the man who has doubts is condemned if he eats, because his eating is not from faith. And everything that does not come from faith is sin. Kana bang
may sitwasyon bitaw nga, nikaon ka, adunay okasyon niya mong giapilan, wala ka kahibaloon sa ang okasyon, miipon ka sa pagpangaon sa ila, kaya naigidalit, o nikaon ka. Ugo niya, nadunggan ni mo, ug misulti nga, kadto di ay nga okasyon, piyesta. Ug samtang nagkaon ka, nahasol ang imong kaugalingon, ha? Pista din eh. Tunglon ko babakaan eh, o dili na. Lisod. Hatag ang akong example. Ang imbitasyon sa ako is child dedication. So, ang nasa ko una-una, mag-dedicate ko sa bata dito sa ilang balay. Mauna ang miabot sa una-una. Ako mo nag-iimbitar sa ako, Pastor, magpahalad mi sa among anak. Sa balay lang, Pastor. Og tuod man, miadto ko dito. Og nanay mga tao, halad na mo ang bata, og nangaon din mi. Paspas, kaon ko, lami kayong pagkaon, kuha din kuha dito. Netong panahon na wala pa'y kakuyaw sa uric, wala pa'y kakuyaw sa taas o pressure, blood pressure, kaon malamala. O ganyan, kung nahuman nagkaon, salamat ko, mitanong ko sa gawas, bintana sa balay niya, na may dagang mga ribon-ribon dito sa gawas. Ako sa mga din eh, pista mo ko dire pa sa, Sa? Pista man po dito sa mga pastor. Oh, ba? Naku, Lord. Pista man dito. Pero human ako ni kaon. Pero ang nasa una-una itong panahon, child dedication. Og salamat sa Ginoo, milabay ang pipila ka mga adlaw, wala ako gikalibanga. Kay hinlo ang akong konsensya. Pero sa laing okasyon, katong akong usa ka kauban og kaila, nahibaw siyang daan nga pista dito. Og nikaw ang gihapon sa ditong malamala, og sa katulo ka adlaw, gikalibanga siya. Nagsakit ang iyang tiyan og maayo. Kay daan dahil siyang nahibalo, og nagkontra ang iyang konsensya og ang iyang kalami sa pagbati sa pagkaon. Nag-away siyang una-una, dunay unrest siyang kaugalingon, pero nibuylo gid gyapon sa kaon kay lami man lagi siguro, nahutan pa siguro to sa ila. Ug busa pag-abot sa tulo ka adlaw, gikalibanga og gikantalori. Unsa na? Gikalibanga. Una kayo sa Lord, paselo ako. Kaya nakaamgo siya nga ni atong panahon na siyang pagkaon, nga nahibaw na siya sa unsay okasyon. Doon na internal unrest sa iyang kaugalingon. Ug mibuhat gyapon siya sa ingon. Adunay judgment nga nagamot sa iya. Pero okay na gamay na nga judgment. Correction lang, panglitik lang. And so, when we feel uneasy about the morality of a certain practice or occasion, we should not do it. Kung naay kahasol sa imong nahon og kasing kahasol. Samtang nagbuhat ka sa usa ka butang, unya dunay internal unrest, yield, ayaw pagbuhata. Kay basin kung ang Espiritu Santo mo ay nakigsulti niya na kanimo, nga ayaw pagbuhata, kay kung buhato nimo usa ka na kasayo. Busa ayaw pag-ipugos. Kay kung imong ipugos, ang konsensya maghasol sa imo o magdala kini o dili maayo diha sa imong kaugalingon. And so whatever we do without a full persuasion of its lawfulness, according to Romans chapter 14, verse 22, sala na siya. No? Literally, ang pagbuhat sa usa ka butang nga nasayod ka nga dili maayo, sala na siya. O ang pagbuhat sa usa ka butang nga dili pinasikad sa pagtuo, sala po na siya. Diba? Mao ni giyon sa Bible.
ang imong gibuhat nga dili pinasikad sa pagtuo o sa kasala. So ayaw po pag-unahon nga buhaton ako ni nga insakto, buhaton ako ni bisag sayo basta gituuhan ako nga maayo ni okay ra ni kay dili na po na mo dunay internal unrest nga mahitabo sa sulod sa imong kaugalingon. So those are some of the guidelines for us to balance our practice sa kagawasan nga gihatag sa Ginoo sa atin. Making our liberty or freedom in Christ a reality diya sa atong matag-adaw nga pagpuyo. Nang ingon nga mga magtutuo diya ang Kristo, atong gi-enjoy ang kagawasan nga gihatag ni Kristo. Amen ba taniana? Na-enjoy nato ang kagawasan, ang freedom nga gihatag ni Christ sa atong mga kinabuhi. But we must not allow freedom to become a license to do what is unrighteous before God. Mao na niya akong gisulti kagaya sa pasiuna pa lang, mao na niya akong gisulti. Ayaw gamita ang grasya, ayaw gamita ang kagawasan nga lisensya aron magbuhat na usab ka og mga butang nga dili insakto. If we are not careful, the desires of the flesh can wreak self-destruction sa atong kinabuhi. Galatians chapter 5 verses 13 and 15. So aron nga malikayan nato nga mahitabo ka na sa atong kinabuhi sa dang naggamit kita sa kagawasan. Aron malikayan ka na si Apostle Paul nag-ingon, walk in the Spirit. Galatians chapter 5 verse 16. Paglakaw o pagkinabuhi ka mo diha sa Espiritu. Ang pagkinabuhi sa Espiritu mo, ang pagkinabuhi nga kanunay nagbutang sa pagtuman sa unsay naa sa pulong sa Dios. We who live in freedom need also to examine our lives to see if we are bound by materialism, personal fulfillment, or religious tradition. I-examine po nato atong kaugalingon. Kaya basin ba kung daw uroy samtang atong gina-exercise ang kagawasan ng atong naangkon, pero nagamit nato kini ngadto sa pagpasagad nga nahimo na kitang mga materialist or gigamit na atong kagawasan diya na para na lang sa atong mga personal nga kagustuhan o kaha sa unsay naandan sa kadaghanan mga igsoon ko di ang Kristo. Kung maunay nahitabo sa imong kinabuhi, usa sa duha ka butang ang pwede nimong buhaton. Dawata si Kristo Jesus nga Ginoo manluluwas or renew your fellowship with Him if you are already a Christian or a believer in Christ. Unless we respond to God's voice, our bondage will lead us into even greater bondage. So, kini nga mensaheng atong nadungog karon to remind us nga gawas no na ta diha ang Kristo. Free na ta from the law of sin and death. Free na ta from the penalty of sin, from the power of sin, from the shame of sin, from the works of the enemy. We are already free to serve God. But let us use our freedom, our liberty, in a more responsible manner. Atong hinumduman kanunay, adunay limitations, adunay restraints ang freedom. Apan nasayod ta when nga atong igamit or i-apply ang maong kagawasan nato. Og pinagi sa tabang sa pipila ka mga guidelines nga atong gisgutan, atong ma-maintain ang kagawasan from glory to glory to glory. O ang Ginoo mapataas o ang mga katawan mahatud usab sa tiilan sa Ginoo sa makita nila ang kagawasan nga ana sa imong kinabuhi. Muamin mo taniana mga igsoon ko ni ang Kristo. Kung wala pa nimo gidawat si Jesus nga Ginoo ug manluluwas, mituo ka kan Jesus Christ as Lord and Savior nga nag-liberate sa ato gikan ni anang
gahom o pwersa sa sala. Pero kung wala pa nimo gidawat ang imong gituuhan nga si Jesucristo, mahimong nagpabilin ka pa diha sa pagka ginapusan. Ang akong ika-advise, dawata si Jesus nga imong gituuhan as Lord and Savior. Ug ang imong buhaton lamang simple lang nga pag-ampo. Imong makita sa screen, diya sa imong monitor, sa imong TV or sa imong cellphone. Ang simpleng pag-ampo nga mulid, muhatod kanimo sa pagdawat kang Jesus as Lord and Savior. Pwede nimong himuon kini nga pag-ampo sa imong personal nga pag-ampo. Pwede nimong i-screenshot ka na sa imong cellphone. Ug buhaton nimo kana nga prayer in a more personal way. Sama nga mo yung ka, Lord Jesus, I know I am a sinner. I believe in my heart you are the Son of God who died on the cross for my sins and that you will raise from the dead. Thank you for paying the price for my sins and giving me freedom. Forgive me and make me a new person. Cleanse me of my sins with your blood and wash me in the water of your word and come into my heart. I commit my life to you today and I receive you as my Lord and my Savior. Amen. Kung buhaton mo na nga pag-ampo sa imong personal nga panahon, si Jesus Christ, pinagi sa iyong Espiritu mo, sulod sa imong kinabuhi, ug iyang ipasinati kanimo ang realidad sa mao nga kagawasan nga iyang gi-offer sa matag usa nga modawat kaniya as Lord and Savior. Ug sa tanan niya mga midawat na kan Jesus Christ as Lord and Savior, sa tanan niya sa congregation, pwede na akong hangyon sa pagpanindog. Ug kamo nga naa sa inyong mga panimalay, sa tanan nga nagatan-aw o nagapatalinghog din nga mensahe nga atong gipatalinghogan karon, allow me also to pray, even declaring by faith in the name of Jesus about the freedom that we have in Christ. Let us close our eyes and begin to ponder the message that we have just heard. Ug samtang ana kita sa pagpamalandong, allow me to pray this prayer. Father in heaven, we are so thankful, O God, for the message you have given to us. Lord, today we declare that the law of the Spirit of life in Christ Jesus makes us free from the law of sin and death. And we also declare, O God, that we will strip off every weight that slows us down, especially the sin so easily hinder our progress. Lord, by your Spirit, we will run with endurance the race that God has set before us. And we declare that we will throw off our old evil natures and our former ways of life, which is rotten through and through, full of lust and deception. God, in the name of Jesus, we confess that there will be a spiritual renewal of our thoughts and attitudes through Christ Jesus, which displays our new nature. We choose, O Lord, to put away all falsehood and tell only to our neighbor the truth. And as we do this, we will give no place to the devil. Lord, we decree in the name of Jesus that we do not wage war as humans do, but we will use your mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and false arguments in our minds. And we destroy every proud obstacle that keeps us from knowing you, and we declare that our thoughts are held captive to the obedience of Christ. We command addictions,
ungodly habits and strongholds to be broken in the name of Jesus Christ. We thank you, God, for the victory we have in Christ Jesus our Lord. And we will exercise this liberty we have in a more responsible manner. Thank you, God, for giving us those timeless principles as our guide in our practice of this liberty that we have in Christ. Yes, O Lord, we will make our liberty in Christ a reality in life. Blessed be your holy name. Blessed be your holy name.